Hello mga ka-aquatics! Sa video pong ito, isi-share naman namin ang experience namin sa paggamit ng top filter na nakikita nyo sa video. Tara, samahan nyo po kami. At ayun na nga po mga ka-aquatics, ang nakikita nyo po dyan sa video ay yung mga kakahatch lang namin ng mga krillings. Hindi po kasi kami nagpapagpag kaya hinahayaan lang namin sila dyan hanggang sa lahat po bumitaw na sa female namin. At kung napanood nyo po yung video namin tungkol sa filtration, nabanggit ko po doon na ang ginagamit namin ay top filter or sump filter. Dahil po, wala rin kaming oras para magpalit ng tubig or mag-water change ng madalas. Ito po yung ginagamit naming filter. Wala naman po kaming naging malaking issue sa paggamit nito hanggang sa na-experience namin na mawalan ng kuryente. Tapos po yung filter na nakalagay sa mga krillings na pinakita ko sa inyo kanina, hindi po gumana. May mga pagkakataon po kasi na kapag nawalan ng kuryente, kailangan yung ilubog yung hose nung filter para makasipsip ng tubig bago uli gumana yung pinaka-pump. Tumagal po ng 4 na oras na nakapatay yung filter. Dun po sa mga adult na crayfish at yung mga 1 month old to 1 month and a half old na krillings, wala naman pong naging issue. Pero nung chinek po namin yung mga kakapanganak lang na krillings, nakita po namin na nangihina na yung iba at yung iba talagang namatay na. Kaya dali-dali po namin silang kinuha gamit yung turkey baster para ilipat po agad sila sa isang aquarium na nilagyan namin ng tubig galing dun sa mga existing pond na namin. Ginawa po namin yon para hindi na namin sila kailangan i-acclimate. Naisip na lang po namin kasi na kailangan namin silang maisalba agad-agad, and talaga po kasing nangihina na sila nung kinuha namin. Mabuti na lang po, kinabukasan nung tinignan namin sila, nakita nga po namin na lumakas na sila. Yan po sila yung nakikita nyo sa video. Naghintay po kami uli ng another 24 hours bago namin sila lagyan ng mga hides para po maobserbahan namin silang mabuti. Para po dun sa mga magtatanong kung safe po bang gamitin yung top filter para sa mga krillings, nag-improvise po kami ng mga cover para po hindi masipsip yung mga krillings. Gumamit din po kami ng filter cotton sleeve na mas madaling ikabit dun sa butas ng pump. At para nga po hindi na maulit yung nangyari, bumili po kami ng maliit na submersible pump na kaya niyang higupin ng tubig kahit na hindi na po nilulubog yung hose. Yun po yung ipinalit namin doon sa pump na nakakabit doon sa top filter na binili namin. Tulad nga po nung nakikita nyo sa video, nilagyan namin ng gasa yung mga butas para hindi po aksidenteng masipsip yung mga krillings. So far naman po, okay naman po ang paggamit namin ng bagong pump, at sa nakikita nyo naman po, nasa ika-10 araw na po ng mga krillings namin at lumalaki na sila. Sana po nakatulong ito at nakapagbigay ng idea sa inyo kung ano yung magandang gamitin para sa mga indoor setup ninyo. At muli po, kung nagustuhan nyo po itong video namin, sana po paki-like naman and subscribe yung channel namin para po ma-notify kayo sa susunod naming video. Hanggang sa muli!